One of the blatant lies of Marcos administration is the death of Paulo Tantoco, mga kadonatics. Now the report is out, they still kept silent, mga kadonatics. Ano kaya ang nangyayari? Natatandaan nyo ba, mga kadonatics, that they even admitted this incident even once? Ay, nako naman. Grabe, di ba? Wala man silang i-mix sa nangyayari ngayon. Alam nyo ba kung sino lang ang nag-report nito? Well, initially, nag-report ang GMA and ABS-CBN, but they took it down. Ha? What? Grabe, di ba? Pero yung Billionaire News, mga kadonatics, grabe, salot ako sa channel na yan, mga kadonatics. Because, mga kadonatics, they are the only one that broadcasted this news. Eto, mga kadonatics, pakinggan natin yung video ni Inday Sara Duterte at yung video ni Claire Castro denying the incident. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nila hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Di ba? Si Inday Sara na mismo, mga kadonatics, the Vice President of the Philippines, ang nagsabi na andun yung pangalan ni Marcos, ni Lisa. Ha? May mga syringe ba doon, mga kadonatics, na nagkalat? 3 ata yun sa report. May mga drug paraphernalias, mga kadonatics. And andun si Lisa Marcos sa loob. Anong ginagawa nila doon? At may na-overdose. Talagang ngagba talaga, mga kadonatics. Di ba ang mag-asawang to? Grabe. And etong naman si Claire Castro, mga kadonatics, they kept on denying it. She did not admit the incident, mga kadonatics, until now that the report is out. Tahimik ang bunganga nila. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Kawawa si Tatay Digong, mga kadonatics. Siya yung nagiging scapegoat sa nangyayari ngayon, mga kadonatics. Nung nasangkot si Lisa Marcos sa ganitong pangyayari, biglaan ang pagtakip kay Tatay Digong. Nawala sa radar natin yung nangyayari, mga kadonatics. But thank to Dean Chase at Maharlika because they kept doing it, right? Now, ang report ng LA Police Department, mga kadonatics, is out. Nako, nawala na ang lahat. Tahimik, mga kadonatics. Grabe. Kawawang Tatay Digong. Pinadakip dahil sa kasalanan nila. Grabe ka-lies talaga. Kahit totoong nangyayari, mga kadonatics. Itong si Claire Castro, denied to the death yan. Wala kang maririnig na negative sa kanilang side, mga kadonatics. Puro positive ang nangyayari ngayon sa bansa. Ang kay BBM, wala kang negative na narinig galing sa kanya. Ganyan yung laruan nila, mga kadonatics. Ang puro negative, nako, doon sa mga Duterte, which is the true servant of the people talaga, mga kadonatics. Di ba? Ngayon, dahil alam na natin, mga kadonatics, kung ano talaga ang nangyayari, or anong nangyari, would we let them continue doing the lies, mga kadonatics? Tinatanaw natin na presidente, mga kadonatics, ay siyang sinungaling. Ano pang maaasahan natin sa buong bansa? Wala na talagang pag-asa. Tapos itong mga media outlet, mga kadonatics, hindi man lang nag-report sa totoong nangyayari. Bayad. Bayad, bayad, bayad. Fake news. Grabe. Nasa kanila na lahat, mga kadonatics. Tapos yung inakusahan nila, yung mga Duterte vloggers. Basta, when you are connected to the Dutertes, mga kadonatics, you are fake news to them. Sobra na talaga yung pamamalupit nila, mga kadonatics. Ito yung report ng Billionaire News. Pakinggan natin. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Air Paulo. Look at that! Cocaine overdose, and andon yung First Lady sa loob ng room, mga kadonatics. Yan yung report. Tapos, may mga syringe pa doon na nagkalat.
Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Para sa akin mga kadunatics, it doesn't matter kung nakauwi si Lisa Marcos or na-detained. What matter most mga kadunatics? Andun siya sa report, yung pangalan niya, andun sa report mga kadunatics while namatay si Paulo Tantoco. It doesn't matter kung nakauwi siya or hindi kasi possible talaga nakauwi siya after 24 hours. Di ba? Possible talaga yan. Kung bibilangin niyo yung time mga kadunatics, possible nakauwi siya after 24 hours. Pero hindi yan. Yung LA Police Department na ang naglabas ng record na andon yung mga pangalan nila. Di ba? Yan yung dapat imbestigahan ngayon. Hindi yung pag-uwi. Nakauwi siya o hindi, walang kwenta yan. Ang may kwenta mga kadunatics, yung pangalan niya andon sa report. At eto mga kadunatics, basahin natin yung report. Though, some of the reports mga kadunatics, dito sa report ni Dean Chase mga kadunatics, naka-shade yung mga maselan na mga pangalan. Ito, basahin natin. Crime scene observations. Ito yung galing sa LA Police Department talaga mga kadunatics. Basahin natin. Upon initial examination, the scene was contained to, the living area had evidence of ongoing party activity, notably on the coffee table were observed. One clear plastic bag containing a white powdery substance. Di ba? Usually, nasa pack yan ng white, transparent plastic mga kadunatics. Preliminary field test pending. 3 used syringes containing residue suspected to be narcotics. What? Tatlo mga kadunatics? Tatlo. Nako. Suspected to be narcotics. Ano magsisinungaling yung LA department? What? Several open and unopened bottles of alcohol, a mirror with powder residue, and rolled $1 bills. Nako, pang mayaman talaga mga kadunatics. Di ba? Bakit may roll? Yan yung ginagamit para pang singot mga kadunatics. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. So it means namatay talaga sa overdose. Kasi walang foul play mga kadunatics or forced entry. Nako. Photographic documentation of the scene was conducted by forensics unit officer blank, and all physical evidence was collected, labeled, and submitted to evidence room under chain custody protocol. Investigation status: the case remains open as death investigation pending toxicology and autopsy results from Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest and are subject to ongoing questioning. Well, mga kadunatics, naka-shades ang mga pangalan dito. But according kay Inday Sara Duterte, the Vice President of the Philippines, huwag mong sabihin magsisinungaling yan, andon yung pangalan ni Lisa Marcos doon. What's the takeaway here mga kadunatics? Ang palasyo ay grabe talaga yung pagsisinungaling ngayon sa taong bayan. And the fact mga kadunatics na maselan na insidente to involving the First Lady, dapat sila na mismo mga kadunatics ang naglabas ng katotohanan. Pero wala.
Deny to the max. Deny to the death, mga kadonatics. Walang statement na may namatay na nangyari. Huwag mong sabihin, nagsisinungaling yung LA for us. No! Kung magsisinungaling man sila, mga kadonatics, for them. Kasi pwede naman nila yung i-contact via diplomatic connections, mga kadonatics, na huwag nyo ilabas ng ganito ang ganito. Pero hindi, nilabas nila yung totoo. Grabe, sobrang garapalan talaga ngayon. At yung isababa nila, mga kadonatics, yung mga liderato, congressman, and so on and so forth, ganon din yung mga ginagawa. So, ano na lang yung laban natin? Wala tayong laban actually, mga kadonatics. We have to voice out. We have to go out. If possible. Yan na lang talaga yung laban natin. Kasi this is a blatant lies from the government. Thank you so much, mga kadonatics. And please don't forget to subscribe. And take care always, mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.